Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bahagi ng banal na mga kasulatan na maaari nating isalin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang awit 3 ay nagsasalaysay ng damdamin ni David na nakararanas ng maraming pagsubok at panganib, ngunit sa kabila nito, patuloy siyang umaasa at nagtitiwala sa proteksyon at pagliligtas ng Diyos. Bago natin basahin ang awit 3, ay tungkol ba saan ang kabanata na ito? Ang awit 3 ay isang taimtim na panalangin ni Haring David sa panahon ng kanyang matinding pagsubok nang tumakas siya mula sa kanyang sariling anak na si Absalom. Sa awit na ito, inilalarawan ni David ang kanyang karanasan ng pagiging napapalibutan ng mga kaaway at ang kanyang nadaramang pagkabalisa dahil sa pagtataksil ng kanyang anak. Gayunpaman, ipinapahayag din niya ang kanyang malalim na tiwala sa Diyos bilang kanyang tagapagligtas at protektor. Basahin muna natin ang awit 3, kung naririyan na kayo sa awit 3. O Jehovah, bakit napakarami kong kaaway? Bakit napakaraming lumalaban sa akin? Sinasabi ng marami tungkol sa akin, hindi siya ililigtas ng Diyos. Pero ikaw, O Jehovah, ay isang kalasag sa palibot ko, ang kaluwalhatian ko, at ang nagtataas ng aking ulo. Tatawag ako ng malakas kay Jehovah, at sasagutin niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Hihiga ako at matutulog, at gigising ako ng panatag, dahil patuloy akong tinutulungan ni Jehovah. Hindi ako natatakot sa 10,000 na nakaabang laban sa akin sa lahat ng panig. Kumilos ka, O Jehovah! Iligtas mo ako, O Diyos ko! Susuntukin mo sa panga ang lahat ng kaaway ko, babasagin mo ang mga ngipin ng masasama. Si Jehovah ang tagapagligtas. Pinagpapala mo ang iyong bayan. Ang unang bahagi ng talata, awit 3 talata 1-2 ay inilalarawan si David na isang taong napapaligiran ng mga kalaban at kritiko. Marahil sa ating buhay, nakakaranas din tayo ng mga pagkakataong tila tayo'y napapalibutan ng mga problema o mga taong umuusig sa atin o nagpapahamak sa atin. Maaari itong magmula sa ating trabaho o sa personal na buhay natin, o kaya mga relatives natin na naiingit sa tinatanggap mo na biyaya o maging sa ating mga personal na paniniwala at prinsipyo. Ang sumunod na bahagi awit 3 talata 3 naman, ay nagpapakita ng tiwala sa Diyos bilang protektor. Siya ang kalasag sa palibot, at ang nagpapalakas, at nagpapatibay sa iyo. Ito ay isang paalala na sa gitna ng ating mga pagsubok, mayroon tayong masasandalan na higit sa anumang makamundong suporta. Ang pananampalataya na ito ay nagbibigay ng lakas at seguridad na anuman ang danasin mo kahit sa pinakamadilim at problemado na sandali, ay mayroong liwanag na naghihintay. Isang konkretong halimbawa ng paglalapat nito sa buhay ay kapag tayo'y nasa sitwasyon ng matinding stress o presyon. Maaaring ito ay isang gawain sa trabaho, isang matinding personal na problema, o mga oras na pakiramdam natin ay tayo ay nag-iisa. Sa mga sandaling ito, ang pagtawag sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ang pagbulay-bulay sa kanyang presensya ay maaaring magbigay ng kapayapaan at katiyakan na hindi tayo nag-iisa at na tayo ay protektado at panatag sa kabila ng mga hamon na dumarating sa iyo. Magandang basahin mo ang awit 3 talata 4 at 5. Ang awit 3 ay nagtatapos sa isang deklarasyon ng pag-asa, at tagumpay ito ay makikita sa awit 3 talata 7 at 8. Ito ay isang magandang paalala na sa kabila ng lahat, ang tagumpay ay nasa kamay ng Diyos. Ang mga hamon at mga panganib at kung ano man masasama ang ibinabato sa iyo, ay hindi dapat maging sanhi upang tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi maging inspirasyon pa ito upang lalo pa nating mapatibay ang ating pananampalataya. Maraming salamat sa panonood ng video. Umaasa ako na nakatulong ito upang magbigay ng inspirasyon at lakas sa gitna ng mga pagsubok na inyong kinakaharap. Kung nagustuhan niyo ang ating video ngayon at nais niyong makatanggap pa ng mga susunod na videos na puno ng aral at gabay ay dapat lang mag-subscribe na kayo. Ay click din ang bell button para lagi kayong updated sa bago nating mga videos. At kung sa palagay nyo ay makakatulong din ang video na ito sa iba, pakiusap na i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, maaari nating tulungan ang mas marami pa na magkaroon ng pag-asa at gabay sa kanilang mga buhay. Muli, maraming salamat sa inyong suporta at hanggang sa muli nating pagkikita.